and Payo Okay. ang may jurisdiction or nakapasok po sa territorial jurisdiction ng dalawang munisipyo. So yung direct na ano natin doon, yung mga MDRRMOs. So kung meron man tayong record ng galing po sa kanila, kasi it's a protocol na regular basis po ang pagsisend ng SITREP na tinatawag natin, situational report, nandun po yun sa Emergency Operations Center. Tayo naman po bilang Assistant Provincial Disaster Risk Reduction Management Officer, tayo ay nasa planning and research. And minsan, na-i-involve po tayo directly. Pero sa panahon po na ito ay hindi po tayo directly na-engage doon sa incident management team tsaka sa emergency operations center. Hindi po kayo tulad nung Super Typhoon Rolly na ako po yung incident commander, yung mismong nagpapatakbo ng operations. Kasi nalalaman lang natin, sir, sa Catanduanes, yun nga, Igmoto, Viga, Wagamanok, Payo, Payo, Pandan. at saka yung Pandan. Opo. Oo, we seldom hear from Panay Island. Ay, yung Panay Island kasi may mga barangay dyan na konti lang talagang ang mga residents. Okay. Konti lang naman talaga. Hindi siya totally populated na masasabi natin na yung island is the same as the mainland na yung population niya. Okay, so at least IB naaraman kayo, sir, so, situation. Opo. Pero may mga resorts po dyan. Sa Resorts. Panay Island. Panay Island. Tsaka meron tayo dyan tinatawag na LORAN, yung long range navigation. Okay. Na sa tingin natin, ewan ko ngayon kung functional pa siya. Ang nagme-maintain po nun dati is yung from US government is para sa navigation naman sa Pacific. Okay, so may kwan dyan, sir? Parang may radar. May radar. May radar siya dyan. Okay, kasi open na yun eh. Open sea na yun. Open sea na yun eh. Sa Pacific. Okay, so yun. May panawagan ka, sir, sa ating mga Sir, si Ivy, baga may tanong. balikan Sige po, po. since nabanggit niyo po kanina, di ba po may nangyaring convention na Yes po. ng mga DRM nationwide. Apo. Since may napas po kayong resolution, paano niyo po ito ipapadara po para makaabot po sa mga concerned agencies and outcome po ng Apo. resolution? So may 7 tayong output resolutions. Hindi ko na isa-isahin para hindi na po tayo humaba. Pero ang pinaka-importante po doon is yung panawagan o resolution o apela sa ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na i-certify as urgent itong Magna Carta for Public DRRM Workers Bill para maiwasan na natin yung 3 reading rule. So isahang reading na lang siya sa Senado at sa Kongreso. Wala na yung first reading, second reading, third reading. Wala na po yun. Isahang reading. And then, magde-deliberate sila agad doon sa content. Then, pag naipasa po, magbabaycam sila. Pagkatapos yung makuha nila yung bycam version, approve, diretso na po kay PBBM for signature. Kaya yun po, kung ganun po ang magiging sistema natin, papagbibigyan tayo, before po yung 2025 midterm election, we are very optimistic na maipapasa po ito. And kung hindi naman po, yung number 2 resolution, na kung saan makikiusap po tayo sa House of Representatives at sa Senate, na gawing legislative priority yung pag-deliberate po nito at maiangat na sa plenaryo. Bakit po? Ang hangarin natin na maiangat ito sa plenaryo sa both Houses, Senate, and House of Representatives before the midterm elections or before the expiration ng 19th Congress is to eliminate the necessity of refiling. Hindi na kailangang i-refile ulit na magiging back to square one yung proseso pag pumasok yung 20th, yung next set of representatives and senators, yung 12 senators. So, yun po kasi nangyayari, umaangat tayo and then abutin ng election, bababa ulit from square one kasi hindi pa inaabot yung plenaryo. Pag nakarating na po siya sa plenaryo, kahit mag-change po ng leadership at composition yung Kongreso, hindi, nandun na po yun. For deliberation na po yun. For prioritization na lang. Ika-calendar na lang siya ng Committee on Rules. And then, bicameral meeting or bicameral deliberation, then yung version na lalabas, yun na po ang pipirmahan isasubmit for signature ng ating Pangulo. Anong advantage nito, sir, sa mga disaster workers? Actually po, idagdagan ko po ang tanong ninyo. Okay. Advantage nito, pag nagka-advantage ito, anong magiging, pag nagkaroon nito ang mga disaster rescuers, disaster responders, anong magiging
indirect effect or indirect benefit ng publiko. Una po, in a general sense, ito pong Magna Carta for Public Disaster Risk Reduction and Management Workers or tinatawag natin na Magna Carta for PDRIM, PDRRMWs. Ito po ay aangat sa level na isang maging professional level yung DRRM practice. Sapagkat ngayon po ay, although ang ating performance ng ating duties and functions ay kasing level ng iba pang sektor, ng teachers, ng nurses, ng social workers, subalit, ang pagkilala po sa atin ay hindi kapareho. Kasi po, unang-una, in the general parlance, pag sinabing, kahit sa public po, sa general public, pag tinanong, sino ba yung mga DRRM workers? Hindi po kapareho, kabilis yung sagot pag tinanong na, sino ba yung health workers? Yung public health workers, mabilis. Yung nurses natin sa mga hospitals natin, sa RHUs. Pero pag sinabing, sino ba yung public DRRM workers? Hindi lang po yun yung nasa local DRRM offices. Yun nga po, nabanggit natin kasama yung media. Halimbawa, Radyo Pilipinas, PIA, na nagko-cover ng event o ng bagyo. Kasama po sila. Yung mga health workers natin na on duty during bagyo, kasama din po sila. So medyo malawak. Yung mga kapulisan natin na sumasama sa responde, yung mga Bureau of Fire personnel natin, marami po yung Coast Guard, basta yung uniform personnel at yung engineering na clearing, DPWH, etc. Kasama po sila sa responde. Pero wala po silang training sa kagaya ng sa local DRRM offices personnel. Pero kasama, considered po sila as part of the sector na public disaster risk reduction and management workers. Ano po ang advantage? Magiging professional po ito. Pangalawa, ito po ay magbibigay ng mga benepisyo. Kami po ay marami pong hazard ang local disaster risk reduction and management office personnels. Marami po kaming hazards pero walang pay. Walang hazard pay. Lahat hazard. Hazard lang sa ngayon. Walang hazard pay. Kita po natin, just recently, in less than 30 days, meron tayong 6 na bagyo. And mostly, siguro 4 or 5 of this is destructive. Super typhoon. May 2 o 3 naging super typhoon. Pero hazard yun. Pero kung sumuong po kami doon, walang hazard pay. Pero yung mga, masaya po tayo kasi yung mga social workers natin, yung health workers natin, meron po sila niyan, yung teachers natin. Ma-assign ka lang sa medyo malayo-layong lugar na may tatawaran kang dagat, ilog, or yung medyo delikado yung yung transportation, yung kalsada, pwede ka nang mag-claim ng or habol ng hazard pay. Pero tayo nag-evacuate tayo, nagre-responde tayo, pero wala po tayo nun. Marami pa pong benepisyo. Kagaya po nito, yung mga engineering office natin is departamento na sa mga local government units. Pero tayo po ay marami pa pong hindi ganung level na department. Division lang po tayo under isang department po ng local chief executive. Pero yung position, sir, is a plantilla position. Plantilla position po. Okay. Pero meron pa pong mga LGUs na hindi po kaya yun kasi hindi po siya walang espasyo yung PS limitation, yung personal services limitation. So hindi sila makapag-create. Ang ginagawa, nagde-designate. Pag designated, hindi natin tinatawaran ng kakayahan. Pero ibig sabihin po nun, meron pa siyang ibang functions. Oo. So, parang multitasking. Multitasking ang dating. Kung siniro ka na, labandero ka pa. Parang ganun. Parang ganun po ang dating nun. Habang naglalaba ka, nagsasaing ka. Yun po ang niya. Kaya minsan, yung niluluto mo is hindi ganun. Yung kung nakafocus ka, iba yung quality kaysa nakafocus ka sa isang ginagawa natin. Opo. Isang function. Opo. Sir, bakit na-limit sa government employees? Na-limit po natin yan sa government employees kasi po, we have to, sabi ng Office of Civil Defense, kasi kasama natin sila, yung Office of Civil Defense na magsulong nito. Ang mga drafters natin is ang principle po nito or ang logic or rationale po nito is to put the limitation, to delimit first, and then it could be amended slowly kung pwedeng i-cover yung mga nasa private. Kasi po ang gamitin natin dito is public fund for the public or government employees. Kagaya po ng civil service
commission or yung benepisyo ng mga civil servants natin, hindi wala po yun sa non-public or sa private. Meron naman po tayo, halimbawa, counterpart po ng civil service rules para sa mga kawani ng gobyerno is meron naman po tayong labor code na co-cover naman po nito. So, posible naman po yun na may isang batas din na magko-cover para din sa mga private. Halimbawa, yung mga tinatawag nating accredited community disaster volunteers. Volunteer nga po yun, kaya isang asosasyon na rehistrado po sa sa Securities and Exchange Commission, private siya. Pero, kinover na din po siya dito as long as accredited ng Sangguniang Bayan or Sangguniang Panlalawigan or Sangguniang Panlunsod. Okay. So, depende po sa under deliberation po at pinapagyaman po, ina-enhance pa po itong provisions nito kasi hindi pa nga po nakakarating sa plenaryo. Habang pakyat po ito, may mga konting revisions. Mas lalo na po pag dumating siya sa plenaryo, marami pa po siyang pwedeng mangyari na changes na open pa po for lobbying sa ating mga mambabatas. Okay. So, at least, Clear. may sabi sa Bicol, sir, may lalauman. May pighahalat. May pighahalat. Ang mga disaster workers from the government. Yeah, opo. May nakasalang, may nagsasapna na. Nagsasapna na. Para pwede nang uunog-unogon ta na lang. Unog-unogon na sana. Arog po In the kito. future, In the future. magayon ito, sir, na kuyan mo na baka sa kahigusan man garukan mga lobbyist, sabi mo, before the 2025 Sana po. May way election. forward po, yung may post-convention activities po kitang pigplano. So, ang resolution po na ini, aron pang na hapot po kasubago ni Madam, hindi po siya isi-send and then maghihintay, hindi. Meron po tayong pinaplano na tayo po ay grupo pong magpapareceive po nito sa mga concerned government offices. From Luzon, from Visayas and Mindanao, pupunta po tayo sa Office of the President yung mga available na makakasama para kung mapagbigyan tayo, makausap pa natin ang ating Pangulo sa personal na pag-hand-in po nito sa ating Pangulo. Makikusap tayo. At saka sa mga senador at mga kongresista po natin, personal po natin itong dadalhin doon. Hindi po natin i-email ito. At magkakaroon po tayo ng caravan. Pagkagaling sa North, pagkagaling sa South, caravan po siya papunta po sa Metro Manila. Para po ito po ay ihain natin at makita nila na solid po ang ating sektor sa panawagan pong ito. At talagang mariin po nating sinasabi na kailangan na po ito sa mga nangyayari pong ito. May sinasabi po kami dyan, sa panahon ng nagbabagong panahon na. Yes. Kung hindi ngayon. Kung hindi ngayon, kailan Kailan? pa?